Hello mga bossing, i-share ko lang po sa inyo pa mga bossing ko ang buong detalye, pero bukas yung pinaka-buod mga bossing, bukas naman yung pinaka-buod. Ito pa mga bossing ko ay kumbaga ang nagbasa nito ay yung aking kapatid na nurse nga po mga bossing, kasi nung MWL po yung schedule ng doktor, kaso nag 40 days ng Wednesday yung aking anak, kaya syempre unahin ko muna yung anak ko. Ngayon po ay dahil sa Friday, ngayon ko po mamaya ng alas 2 mapapabasa, 2 to 5 ang oras po ng doktor, at mapapabasa kanya kung ano po yung mga pinakuha niya sa aking examen. Ako po ay pina-to the echo kasi nag-ECG po ako, may na-detect na sa left ng aking heart ay lumalaki po siya. Kaya nirekomenda na mag-to the echo para makita yung lahat. Pagkatapos, sabi po niya, sa dugo ay hindi lahat nakikita kung ikaw ay may sakit sa, halimbawa sa kidney, kaya nag-pull abdomen po kami, at saka para makita lahat-lahat, ultimon sa, yun nga, sa ovaryo, yung ganon. Ngayon po, dahil sa excited na ako malaman, pinicturan ko lahat, tapos pinorward ko sa kapatid ko na nasa Canada, na nurse. Ngayon po, ang sabi po niya sa akin, ang hirap daw pong basahin. Sabi ko sa kanya, bakit mahirap, hindi mo ba kayang basahin? Parang, pero, nadadama ko na. Kasi, syempre, may nabasa tayo doon. Nadadama ko na ibig niya sabihin, parang, para sa kanya, syempre kapatid, nahihirapan na basahin. Pagkatapos, sabi niya, hindi po, sandali lang ha. Tingin ko doon, huminga lang ng malalim po yun. Sabi niya sa akin, alam mo Paul, sabi, ayon daw doon sa pagkakabasa niya, pero itanong ko din mismo sa doktor kung tama yung kanyang pagkakabasa. Ayun nga po, ang sabi po niya, Paul, yung puso mo ay may butas na. Yan. Kaya, sabi ko, paano pang, parang wala lang ha mga bossing, parang wala lang. Paano pang na, sabi niya, may wiwi ka na hindi makalabas pagdating sa kidney. Parang, nawiwi mo, kasi nagtanong sa akin, sa full abdomen, pawiwiwiin ka nun. Tapos, pag nakawiwi ka na, babalik ka doon, tapos iano ka ulit. Sabi sa akin ng babae, ma'am, nawiwi nyo na ba lahat? Tapos sabi ko, opo, nawiwi na. Tapos sabi niya, kasi may natitira pa po. Yun ang sabi niya, hindi niya nawiwiwi lahat. Yun. Pero, yun nga po, yan, unti-unti natin. Sabihin ko naman yung pinaka-dati ko nararamdaman. Ngayon po, ay di na. Tapos pagdating sa ovaryo, sabi po niya, kailangan ko daw, sabi ng kapatid ko, kailangan ko daw magpa-opera kasi hindi pa niya ma-sure kung gaano kalaki yung nakikita niyang bukol. Yun. Ayun nga po, kasi tapos sabi niya, doon malalaman kapag na-opera na kung gaano kalaki yung bukol kung ito ay cancer. Tapos, yun nga po, may diabetes ako na hindi mapababa, na minom na ako ng ngayon pampababa, pero hanggang 174 pa rin, hindi talaga siya bumababa ng normal. Bantalang yung sa mister ko, 102, minsan 99, yung ganon. Hindi ako umaabot sa ganon. Ang pinakamababa ko lang nasa 150, pinakagutom na ako nun mga bossing. Kaya pumayat nga po ako mga bossing. Dahil kailangan talaga, dahil hindi na pwede yun talagang full tank mga bossing. Kaya gaya na sabi ko nga po sa inyo, lahat ng tao may iba't ibang pagsubok sa buhay. Kumbaga, kagaya po namin dati, walang makain. Ang problema namin pagkain. Ngayon naman, nagkaroon ng pagkain, hindi naman pwede kaming kumain. Yung ganun po, hindi talaga, kagaya ng sinasample ko, diba dati nagsasample lagi ako sa inyo. Sabi ko, may mayaman na ang problema naman ngayon, ayan. Pero di ko sasabi, kami yun mga bossing. May nakakwentuhan talaga akong gano'n na isa sa mga bossing ko na may problema rin po siya. Na dati nagsimula sa wala, tapos ngayon, yun nga po, may problema rin siyang gano'n. Lahat naman taon, may mga problema pang dadaanan. Ngayon po, ito muna, yung sa puso, yung nanay ko, yung ikinamatay ng lola ko, may sakit sa puso. Tapos, namatayan din po sila ng kapatid ng nanay, anak ng lola, 19 years old kasi edad ni Jovelyn, heart attack, yan, cardiac nga po siya, cardiac arrest. Kagaya ng kay Jovelyn, cardiac arrest at saka sa kidney. Yun, at saka yun nga po, komplikasyon ng diabetes. Sabi sa kanan ng nanay, walang namamatay sa diabetes, ang namamatay sa komplikasyon. Yun nga po, yun ang naging cause ng death ni Jovelyn. Pagkatapos, nung maliit po kasi ako mga bossing,
di ba, mga bata, away-away. Pag lagi kami nag-aaway, tapos, na halimbawa, syempre, minsan may sabunutan dyan, may suntukan, 5 kami magkakapatid. Lalo't wala ang nanay, nag-away-away, naglinis ako, tapos biglang dadaan yung kapatid ko, ayun, mag-aaway na kami, minsan sasabunutan ka, masusunto ka, mga ganun. Biglang tumitirik yung mata ko niyan, nung maliit pa lang ako. Tapos, dahil nga, parang may nakapagsabi sa isa sa kapatid ko, naku, drama lang yun, mga ganon. Tapos, mula nun, kinikim-kim ko na lang siya. Kapag ka, kinikim-kim ko, parang tumitigil lang ako, humingi ako ng malalim, pero ang sakit ng dibdib ko. Yon. Tapos, pagka, noon nga pong, kahit noong mga high school, ganyan, nagtatrabaho na ako. Pag sumasakit yung dibdib ko, kaya kailangan lagi ako may tubig, kasi, may parang nakabarabang bato na ang sakit, yung gano'n, hindi ako makahinga. Ang ginagawa ko, bumababa ako kahit saan, tapos naghahanap ako ng tindahan, tapos iniinom ko minsan ng soft drinks kasi pag soft drinks, nawawala ka agad, or kaya tubig, inom agad ako ng tubig para mawala. Yan, tapos nag-aantabay ako na mawala. Ganun po ako sa pool dati. Tapos, pagka masakit yung dibdib ko, kagaya na i-share ko doon sa isang video, sinare ko nga po na, doon ko talaga na tumigil ang pintig, bumalik lang mga bossing. Noon nga po nagkaroon ako ng problema kay Jovelyn. Nito lang itong April, dahil parang gusto niya na mag-asawa, siguro gusto niya akong gayahin dahil 19 na rin siya. Kaso nga lang po ay yun nga po na ano namin na pasapasa na yung katawan po niya, na siya rin mismo nagsabi, nagpa-blatter din po kami. Sabi ko, wag ako ang tanungin mo, magtanong ka sa ibang magulang. Kagaya kayo po mga bossing. Halimbawa kayo po may anak na dalaga. Pagkatapos, malaman nyo na sinasaktan ng boyfriend, nakita nyo pasapasa ang katawan at ituturo ay ito. Kagaya din ng chef namin dati, sabi, ma'am, kunin nyo na po dito si Jovelyn kasi nagkakasakitan na sila, yung ganon. Sinong magulang ang gugusto na sinasaktan ng anak? Di ba wala po? Kaya sabi ko, magtanong ka sa ibang magulang kung gugustuhin yung lalaking yan. Ngayon po, nagwawala siya. Kasi syempre, bata pa, akala po talaga niya, tamang-tama yung ginagawa niya. Ganon. Humingi ako ng tulong sa nanay, nagtatakbo ako. Tapos, yun, hindi talaga ako makahinga, talagang sapo-sapo kong mahilig ako maggaganyan ng damit na bossing. Tapos, diretso singa na, doon makahinga. Doon talaga, first time, nangyari kong tumigil ang pintig ng puso ko, mga bossing. Bumalik lang siya, siguro hindi ko pa oras. At pinainom ako ng nanay ng tubig. Tapos, yun nga po, nararamdaman ko, para may kumikirot, minsan hapo, minsan lang, pero hindi naman lagi. Yung pa sabi ng kapatid ko, may butas na daw po yung puso ko. Pagkatapos, yun nga po, yung wiwi naman, kaya di ba nabanggit ko rin sa inyo dati, maigi nga nagkaroon kami ng ganito, yung may aircon na mga bossing kasi, ako po sa pool po, dalaga pa lang, nagkaroon na yung parang nana, yung may nana, yung wiwi, yung ganon. Tapos hirap ako umiinom lagi ako ng antibiotic para lang mawala. Pero doon papacheck up mga bossing. Doon papacheck. Wala rin kaming kakayahan na ganyan. At saka baka pag na-detect na wala ko pambili ng gamot mga bossing. Kaya sabi ko ngayon, maigi pa rin na nangyari to. At least may pambili ng gamot mga bossing. Kaya sa naman sa mangyari na wala kang pambili. Yun ang pinakamasaklap yung walang pambili mga bossing. Ngayon po, may pambili nga. Pero gamot naman ang pambili mga bossing. Hindi yung pambili ng mga kung ano-ano. Pambili ng gamot. Pagkatapos, yun nga po mga bossing, ay di, sa pool, ganun din po ako, yun talaga sa kidney. Hirap ako umiiyak na ako, hindi ako makaihi, yung mga ganun. Ngayon po, na-detect nga po na sa kidney ko naman ay hindi makalabas lahat ang wiwi. Pagtapos, pagdating naman po sa ovarian, sabi po sana ng kapatid ko, may bukol na kailangan kong ipa-opera para dumalaman kung malaki na siya, kung masasabi mo itong cancer o anuman. Kaya ngayon, todo dasal lang po, pagdasal niyo po ako mga bossing, pagdadasal ko din po kayo. Pero lagi ko naman kayong kasama sa panalangin, na lahat ng mga bossing ay matupad lahat ang mga pangarap sa buhay, yung mga ganon, malayo kayo sa anumang kapahamakan. Ayan, tulungan niyo rin po ako magdasal mga bossing. Kumbaga, wala rin po ito, malampasan lang po ito, parang kalmado lang. Sabi ko nga sa sister ko, ano ba, kailangan ko na bang umiyak? Iiyak ko na ba ito? Sabi, ang tagal niya nag-reply, alam ko, siya ang umiiyak. Kasi nung nawala din yung si Jovelyn, atungan siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Ayun po. Una, umiyak ako. Siyempre, umiyak ako. Matungal ako ng iyak, nagyakapan kami ni Joel. Nagipusan po kami. Tapos na naisip ko, siguro kung oras mo na talaga. Wala kang magagawa doon. Pag kinuha ka na ng taas,
Kagaya ng mga iba ko napapanood, yung bang tipo na oras mo na kahit nasa loob ka ng bahay, madudulas ka, anong nangyayari sa'yo, di ba mga bossing? Hindi natin masabi ang buhay. Kaya, kumbaga, basta lang, ang nanay ko po nagbigay ng pang-rosary, magro-rosary daw po ko lagi, nagdadasal sila. Yun, lahat naman nalungkot. Pero bukas ang pinaka-final sa punta namin sa ospital, yung doktor, kung ano sasabihin sa akin, kung magpapa-opera ako o kaya na ng gamot, yung mga pinagdadaanan ko, yung mga ganun mga bossing. Pero, yun nga po, ang pinakapayo ko lang mga bossing. Siguro kahit wala ka nararamdaman, magpa-check up ka na. Kasi ganun din ako. Pag halimbawa, bagamat minor lang naman din yun sa akin. Hindi yan talagang totally sobrang sakit. Parang naisip ko, baka wala lang yun, parang ganun. Kapag may nag-uusap, may diabetes yung kausap ko, may iba siyang sakit. Kayo naman po, Miss Apple, ano pong sakit niyo? Sabi ko, ewan ko, wala man akong nararamdaman, kaya hindi ako nagpapacheck up, yung mga ganon, na mali po pala. Kaya kailangan pa-check up po kayo mga bossing. Kahit wala kayo nararamdaman, buong family niyo, magpa-check up na po kayo. Ayun, kaya, ito po mga bossing, na-share ko lang. Share ko po sa inyo mga bossing ko, kung ano yung mga iba pang mga kaganapan, kung ano po yung sasabihin ng doktor. Ayan. Pag po may halimbawa, nagsasabi po sa akin, huwag ka na umiyak, iyak ka na naman, naiyak ka na naman, huwag ka na umiyak. Minsan kasi po mga bossing, may mga araw na hindi ako naiyak, may mga araw naman po, bigla akong maalala yung anak ko, na kahit ayoko umiyak, naiiyak po ko, yung mga ganon. Yan, basta laban lang po tayo sa hamon ng buhay. Baga, hindi naman natin alam kung ano yung maaaring maganap bukas. Yan, kaya dasal lang po tayo mga bossing. I-release ko ano yung nagpapabigat ng inyo pong kalooban. Mas maganda po yun kaysa kinikim-kim. Kaya dati nga po sabi ko parang gusto ko sumigaw. Isinigaw ko po yun. Hindi ko kinimkim mga bossing. Kaya, ayun nga po. Ingat po kayo palagi mga bossing. Thank you pa sa panonood.